You are in a relationship, you're in a marriage, you're in a partnership, or partnership is the best term. Pero pakiramdam mo, nagkaroon ka ng isa pang anak na kailangan laging inintindihan at ibibigay yung gusto. Alright? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Good morning sa inyong lahat. This is San Yasu, diagnosed with anxiety and depression at the age of 42. So it's September, ang pinag-uusapan pa rin natin ngayon is the FAQ, and amongst that is the symptoms. Ano nga ba yung mga simptomas na ikaw ay may mood disorder or may depression? So nasa top 5, I think yung pag-uusapan natin, no? And kadalasan, ito yung hindi maintindihan yung causes kung bakit, no? So yun, good morning sa inyong lahat, no? Kadalasan, if you're watching this and hindi ikaw mismo yung directly, no, na involved dito, or hindi ito yung personality mo, but if you know someone na ganito yung personality, let me tell you this, no? Minsan nababad trip ka na, hindi mo maintindihan yung partner mo, boyfriend mo, asawa mo, ay kasi ugali rin ng anak mo, parang bata. Konting argument, nagagalit, pag nagagalit, kailangan mo suyuin, no? Para bang, alam mo yun, nagpapabili ng sorbetes, hindi lang ng pagbigyan, ang hirap-hirap ng paamuhin. Di ba? Para bang bata na gusto ng laruan, no? Sa mall, usually makikita mo yan eh. Tapos hindi mo lang mabilihan ng laruan, particularly lalaki, nagwawala, umiiyak. Di ba? So, minsan, madalas, nakakainis na yung mga ganong ugali ng partner natin. Sobra. Hindi mo ba alam, baka hindi mo rin alam, na yung tao nagsasuffer ng ganon, naiinis din sa ugali niya. No? So, let me tell you this. From person na ganon, ugali, naiintindihan namin, no? Like ako, me and my wife, during the time na hindi pa ako nagme-medication, that's grabe ang dinanas ng wife ko on understanding. Just imagine mo, parang, di ba, parang bata, nakakairita talaga, but wala siyang magawa kasi it's commitment. And what makes it really worse is, hindi mo alam kung bakit nagkakaganon. You try different methods. Putang ina to, ganito pa rin hayop na to. Di ba? Ganun pa rin ako. Hindi ko rin, pero ako, on my mind, I want to change it, pero hindi ko kasi magawa. So, paano ko ba sabihin to? I want all kasi to understand it very well. For example, no, nagkaroon kayo ng argument. Bawa, ang partner mo na may gustong gawin, tapos may nasabi ka, hindi maganda. Sobrang emotional tong hayop na to, dinasaknan yung partner mo. Nung nasaktan siya, na-hurt siya, hindi kanya papansinin, hindi siya makikipagbati siya, hindi kanyang kakausapin. Eh, ikaw naman tong tao na gusto mo, settled ka agad. No? Ang tagal mag-cool down ng tao may mood disorder. Tagal mag-cool down. Madaling mag-forgive. Madali rin mag-forget. In fact, makalimutin kami, mga tao may depression or may mood disorder. But the thing is, para maintindihan lang ng lahat, no? Ikaw din, na ikaw may mood disorder ka, o may gitong ugali ka, di mo rin maintindihan. Para maintindihan mo rin, na ang tao may mood disorder, once they get disappointed, no? Ba, may gusto siyang gawin, tapos napigilan mo yon at nasaktan siya, na-hurt siya, automatically, yung emotion niya at saka yung brain niya, embody niya, will do the same thing. Ang pinakauna na gusto niyang gawin is kumain para makalimutan, masatisfy. Pangalawa,
matulog. Pangatlo, i-cancel lahat ng lakad ng araw na yun, whatever appointment it is. Kasi, hindi na siya makapag-function. Automatically, nag-shutdown din lahat. But it's never about dun sa reason kung ba't kayo nag-away, no? It's never about the toy, it's never about the sorbetes na kailangan mong bilhin para maging better or maging okay. It's never that. Tapos na yun eh. Okay na yun eh. If both of you agreed to forgive and forget. But you can never, it's always difficult doon sa tao may mood disorder na ibalik yung kanyang hype doon sa gusto niyang gawin. Nawawala yung energy na yon. Nawawala yung interest na yon. Nawawala kung ano man ang tawag mo doon. Hindi na siya interesado doon. Pero kayo as partner ng isang taong may pinagdadaanan, you have to understand na give it a time. Iwanan mo lang yan. Huwag kang, when you say sorry once, twice, huwag mong kulitin. Give it a time to cool down, no? Or kung kukulitin mo man, you have to change the subject. Do something that might be interesting, no? Sa kanya. That's how you handle it. That's how you handle it. No, for example, like kami ng wife ko. Lahat naman 'to nagdadaan sa problem with finances, no? For example, finances na lang. Kasi ito yung common. Sa umaga pa lang mag-argue na kayo about finances. Sa umaga pa lang, hindi ma-argue. Sa umaga pa lang meron na kayong magkaiba kayo ng ugali yung how to handle finances and how to buy or get expenses. Magkaiba. 'Di ba? So, ako bilang isang merong mood disorder, ako yung laging parang nagbabago yung atmosphere ko at day. No, halimbawa, kung may plano ko is lalabas tayo ngayon kumain kasi may birthday ng daughter namin. Pag hindi kami nag-agree dun sa finances, nasiship ko yung ano ko, I'm gonna cancel everything that day. Walang lalabas, hindi na tayo lalabas ngayon because nagtitipid tayo. Hindi na tayo magaganto ngayon kasi we are ganoon yung finances. So na-move yung plano for the day, i-move ko yun. No? Kasi nga, nagtalo kami about finances. For example lang yun, like birthday, napaka-important occasion na yun. So, i-cancel ko yun lahat. So, ang gagawin ng wife ko, itatry niya akong, sige, that's not my point. Tutuloy na natin yung lakad. It's a birthday, di ba? Importante yun. It's not about ginto-ginto. It's not about pagtitipid or everything. I'm just trying to voice out my side, sabihin ng partner mo. Naintindihan ko naman yun. I understand that part. Pero, kailangan maintindihan ng partner ko that since nag-shift na yung ano ko, I cannot just go back. Okay, tuloy na natin, balik na tayo dun sa dating usapan. Hindi. I cannot just go back to that. Yun ang situation. So, nag-shutdown na yung interest ko, nag-shutdown na emotion ko, wala akong pakialam doon at that moment, even if it's birthday of my daughter or kung ano man special occasion, even if it's trabaho, kahit na ano yun, wala na akong pakialam doon. Nag-shutdown na kasi lahat. It's not about the anger, it's not about anything anymore. It's about, hindi na ako makakilos, wala na akong gustong gawin. I just want to rest, take a sleep. Kung sa trabaho man yan, that's one of the reason why I want to resign anymore. Kasi ayoko nang kulitin ako for 1, 2, 3 days about that. Hindi ko na siya magagawa. So, kung ikaw, halimbawa, hindi mo na nakakabisado yung partner mo, ba't siya gaganon, you'll end up breaking up, you'll end up annulment, you'll end up divorce. So this is the importance of this podcast kasi avoid natin yung mga ganung bagay. You have to know how to handle it. No? So one of the best thing how to handle it is kalimutan mo muna yun, set aside. Then you move for that topic. O tara, kumain tayo breakfast. O tara, magkape tayo. O tara, let's do something else. No? And then, huwag nyo na muna pag-usapan. Kung maisisingit mo yun afterwards, itay mo muna umayos yung mood ng ano mo and then find a way how to say it right. 'Di ba? So ganun lang siya ka-simple. By